So ang wall ng Jerusalem ay tapos na po, natapos na. Ang mga tao ay naninirahan na ng safety. May security na sa lugar ng Jerusalem kasi kumpleto na po yung mga kailangan ayusin. So, nahang na yung gates, naayos na itayo ng pader, lahat ng mga buildings, temple, naayos na po. So, meron na mga libita na nagbabantay, ng mga guards, and so, again, tapos na ang kanilang pagtatrabaho. Ang makikita natin ngayon dito sa chapter 13 ay patungkol sa reformation, pagbabago na kailangan na tanggalin, kailangan na baguhin. And so, ito po yung makikita natin, o nakita natin dito sa chapter 13. So, may shift na po dito about sa mga bagay na kailangan po na ayusin. So, now, nais kong ipaalala sa inyo na si Nehemiah na dumating sa Jerusalem, nanguna sa pagtatayo o pag-aayos ng mga sira sa Jerusalem. And naglingkod bilang gobernador. Sa chapter 2, nalaman natin na dumating siya sa anong taon? Sa 20th year ng paghahari ni Artaxerxes. Pero dito sa chapter 30, sa binasa natin, sinabi dito sa ika-32 paghahari ni Artaxerxes, ay bumalik po si Nehemiah sa Jerusalem. So that means na sinasabi nito na si Nehemiah ay nag-stay sa Jerusalem ng about mga 12 years sa pag-aayos ng mga sira sa Jerusalem. Then, bumalik siya sa Persia. Okay, tapos na yung job ko. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko sa Persia. And what we see dito sa chapter 13, verse 6, tingnan niyo po. Habang nagaganap yun, wala ko noon sa Jerusalem sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa ika-22 taon ng pag-aari. Nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Sa English translation, sinabi doon na yung last phrase. Then after certain days, I obtained leave from the king. After certain days, well, most Bible scholars believe 10 years has been passed, and then so he leaves Jerusalem, goes back to his job sa Persia. He spent 10 years there sa Persia, and then asked permission na bisitahin muli ang Jerusalem to check kung ano na nag-progress sa Jerusalem and siguraduhin na maayos pa rin ang lahat sa kanyang hometown, sa kanyang place ng kanyang mga ninuno. So, mapapansin natin dito na sa binasa natin, nagkaroon ng mga changes at yung mga pagbabago ay mali sa Jerusalem. Mayroon nagpagbabago sa Jerusalem at ang mga pagbabago ay mali. Hindi nag-progress, hindi nag-decline. Yung changes, sana dapat nag-progress. Pero yung changes dito na makapapansin natin ay nag-decline. Alam niyo po, it applies sa ating spiritual life. It applies po sa pagiging Kristiyano. Susubukin ng panahon ang pagiging Kristiyano natin. Susubukin po ng panahon ang pagsunod natin sa Panginoon. It's like, it applies even sa marriage. Kahit sa mag-asawa, susubukin ang marriage sa pamamagitan ng panahon. It's like sa pagpasok natin palagi o pagiging Kristiyano natin, pagpasok natin sa simbahan, susubukin ng panahon. So, nang bumalik si Nehemiah, ano ang nakita niya dito sa Jerusalem? Ano napansin niya? Napansin niya na binaliwala ng mga Hudyo ang kanilang pangako sa Diyos. Binaliwala nila ang mga bagay na ginagawa dapat nila para sa Panginoon. Ipapakita ni Nehemiah dito kung ano ang kanilang binaliwala. So, nang bumalik siya dito sa chapter 30, mapapansin natin, bumalik siya sa Jerusalem, kinonfront niya, sinawan niya, kinorek niya, rebuke niya ang mga taong ito. Nang umalis siya, maayos ang lahat. Nang bumalik siya, bumisita, hindi maayos ang lahat. So muli, yung changes, hindi progress, hindi yung pagbabago na nakita niya dito ay pabagsak. So hindi dapat ganoon pag sunod natin sa Panginoon na yung changes, mas lalong bumagsak tayo, kundi dapat yung changes ay nag-grow, nag-progress tayo. So,
When he left there, things are, in good condition. But when he returned, things are not good na dito sa Jerusalem. So, again, when Nehemiah left Jerusalem after serving there for 12 years, ang templo po ay naayos na naitayo, ang mga walls ay naitayo na din, ang mga tao ay namumuhay ng safety, nasa kasiguraduhan, may security, and alam niyo po, sa chapter 10 verse 9, yung people ng Jerusalem ay nangako sa Diyos, nagbigay ng vow, oath na susundin nila ang Diyos. Let me read po, chapter 10 verse 29. Ito po yung pangako nila sa Diyos. Nanumpa kasama ng aming mga nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Nakita niyo po, nangako sila sa Diyos pero ngayon napako. Alam niyo yun? Nangangako sa Diyos pagdating ng makalipas ang ilang panahon, napako ang mga pangako. So, mapapansin natin dito na si Nehemiah ay bumalik, iniwanan niya ang kanyang job, but 10 years later, nang bumalik siya, nakita niya na nilabag, hindi nila tinupad ang kanilang pangako sa Diyos. Be careful. Kapag nangangako ka sa Diyos, hindi siya tao na pinapangakuan po natin na pwede nating suwayin o hindi natin tuparin. Sabi sa Matthew sa Gospel, kapag ikaw po ay nangako sa Diyos, importante na tutuparin po natin. Ngayon, mga ilang bagay po, 4 na bagay na nagbago po dito sa Jerusalem na kailangan baguhin muli ni Nehemiah. Tingnan niyo po sa binasa natin. Una po ay ang kabanalan sa templo. Ang kabanalan sa templo. Basahin ko po sa verses 4 to 7. Noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias, palibasay, matagal na silang magkaibigan. Kaya pinahintulugan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkain, butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga libita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa 22 taon na pag-aharing. Nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulugan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasang binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Nakarinig na kayo ng kasabihan, when the cat is away, the mouse is mga students. Mga estudyante, kapag walang pusa, magulo ang mga mga daga. So, wala dito si Nehemiah. So, nagkagulo-gulo na. Nawala lang si Nehemiah, nagkagulo na sa Jerusalem. Ano po ang unang problema na nakita natin dito sa binasa natin? Unang problema ay pinatiran ni Eliasib si Tobias sa loob ng templo. So, sino ba si Eliasib? Si Eliasib ang punong priest, punong pare, high priest at this time at siya ay responsable sa mga bagay sa templo, sa ministry sa templo ng Diyos. So, ang isang tao pa dito na binanggit ay si Tobiah. Sino si Tobiah? Naalala nyo? Si Tobiah ay binanggit sa chapter 6 na siya ang kasama ni Sanballat na mahilig mag-trash talk, mangutya, mag-discourage kay Nehemiah at sa mga Hudyo upang hindi matuloy ang pagsasaayos sa Jerusalem. Salungat sila, oppose sila sa mga ginagawa ni Nehemiah at in-intimidate niya ang pag-rebuild ng Jerusalem. So, anong ginawa ni Eliasib? Ulitin ko po sa binasa natin. Ang ginawa ni Eliasib ay pinatintulutan niya si Tobiah na magkaroon ng room sa loob ng templo sa house of God. Itong taong ito na salungat sa Diyos ng Israel, oppose sa Diyos ng Israel. Itong taong ito na ayaw niya sa
rebuild ng Jerusalem, itong taong ito na kaaway ng mga Hudyo ay naninirahan sa loob ng templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay mayroong 5 imbakan o storerooms. At sa mga storerooms na yon, doon linalagay ang mga tithes, ang mga handog, mga oil, mga butil, alak, langis. So lahat ng mga inihahandog para sa gawain ng Diyos sa ministry sa templo ay doon linalagay. At dito linalagay sa muli yung tithes na yung mga 10% na yung tithes kasi from the word 10 o sa aning produkto kukunin yun yung 10% o kapag sila ay may sweldo na o na income na kukunin yung 10% ibibigay sa templo ng Diyos. So nandoon lahat ng mga tithes, mga handog. So apparently dito si Eliashib tinanggal niya yung siguro yung isang room, yung mga naka-imbak doon, yung nakalagay doon, naka-store at doon pinatuloy si Tobiah. So not only that, remember si Tobiah ay kaaway ng mga Israelita. The Bible says sa Deuteronomy chapter 23, tandaan niyo si Tobiah isang Ammonita. At sinabi doon sa Deuteronomy chapter 23 na walang Ammonita dapat ang papapasukin sa templo ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil nang ang mga Israelita ay nakalabas na simula sa pagkalipit sa Egypto at papasok na sila sa Promised Land, nangangailangan sila ng tulong, nangangailangan sila ng pagkain, tubig, humingi sila sa mga Ammonita at tinanggihan sila na bigyan ng tubig at pagkain. So God said in Deuteronomy chapter 23, walang Ammonita na dapat na papasukin sa templo ng Diyos dahil ganito ang kanilang ginawa sa mga Israelita. And apparently, pagkalipas ng 10 years, nilabag ni Eliashib ang utos ng Diyos. So, ito yung solusyon. Ginawa ni Nehemiah. Tingnan ninyo sa verses 8 and 9. Labis ko itong itinagalit at itinapon ko sa labas. Notice kung gaano talaga grabe yung pagdil ni Nehemiah. Tinapon ko sa labas ang lahat ng gagamitan ni Tobias. Pagkatapos, iniutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na pagkain, butil at insenso. So, tinapon niya mga gamit ni Tobiah. So, kailangan natin, yung application dito, kailangan na mayroon tayong pakialam sa house of God. Kailangan may care tayo sa simbahan ng Diyos. Sample, naalala nyo si Jesus sa New Testament? Nang pumasok siya sa Jerusalem, nakita niyang ginawa ng lungga ng mga magnanakaw. Sabi niya, ginawa niyo na itong lungga ng mga magnanakaw. Imbis na gawin niyo itong house of prayer. May mga negosyante na kung saan nandoon, may lamesa, nagbibenta ng mga hayop, nagpapapalit ng pera sa currency ng mga Hudyo, malaki ang patong. So, pagpasok ni Jesus, hindi siya natuwa. Ang kanilang pinunta doon, karamihan sa mga tao ito ay para sa kanilang personal na interest at wala silang interest o wala silang care sa mga patungkol sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Wala silang care sa templo ng Diyos. Wala silang pakialam sa simbahan ng Diyos. Anong doon lang sila para pumunta? Para lang, ritual yung mga, alam niyo yung nakaugalian, labas pa ako sa simbahan, okay, basta makasimba lang ako, basta gawin ko lang ito, magkanta lang ako ng papuri. Pagkatapos nun, okay, tapos na yung trabaho ko, wala na akong pakialam sa simbahan, nasa labas na ako. Alam niyo yun? Walang care ang mga tao ito sa house of God. So, rinibuke ni Jesus ang mga taong ito, kinorek din niya, kagaya ni Nehemiah. Wala kayong pakialam sa simbahan. Wala kayong care sa house of God. Kinonfront niya, sinaway niya. Hindi niyo pinapahalagahan ang kabanalan ng Diyos. Hindi niyo naiintindihan na sa tuwing pumapasok kayo dito, ang inyong hinahandugan ay ang Diyos. Ang inyong minimita pa lang presensya ng Diyos, hindi kayo nandito para sa isang tao, nandito kayo para sa Diyos. Alam niyo yun? Kapag pumapasok tayo sa simbahan, bakit nandito po tayo? Hindi tayo nandito para ma-entertain. Nandito po tayo para sambahin ang Diyos. Tama po? At pakinggan ang salita ng Diyos. Gusto natin ma-receive, makapokus sa presensya ng Diyos at makapokus sa salita ng Diyos.
Minsan may mga tao na walang pakialam sa nangyayari sa simbahan. Hindi sensitibo sa kabanalan ng Diyos. Kung ano-ano na lang ang ginagawa at hindi nagpo-focus sa salita ng Diyos. Kung ano-ano ang ginagawa at hindi nagpo-focus sa pagsamba sa Diyos. Alam niyo po, kapag nagpunta ka sa basketballan, ano yung focus nyo? Mag-basketball. Pag nagpunta kayo sa lugar ng gym, anong focus nyo? Mag-gym. Pag nandito tayo sa simbahan, anong focus po natin? Nakapokus tayo sa presensya ng Diyos. Nakapokus tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ito po ang dahilan kung bakit nandito tayo. At alam niyo po, si Nehemiah, talagang dinil niya, tinapon niya yung mga gamit ito bayan. We need not to tolerate things na makapag-aagaw sa atin ng attention sa Diyos or mga bagay na kung saan na hindi natin pahalagahan ang kabanalan ng Diyos sa buhay natin. So, pangalawang bagay na binaliwala nila sa paglipas ng panahon, yung una, excited pa sila palagi sa simbahan, pag-worship sa Diyos. Pero ngayon, yung mga bagay, wala na silang pakialam sa simbahan ng Diyos, sa house of God. Pero naalala nyo sa unang pag-aaral natin, talagang ilang hours, pag sikat ng araw, bago pag sikat ng araw, 6 hours ang kanilang service. Talagang excited ang mga tao sa templo ng Diyos, sa aral ng salita ng Diyos, pagsamba sa Diyos. Pero sa paglipas ng panahon, pinahintulutan nila na mawala ng pagpapahalaga o hindi na nila pinapahalagahan ang house of God at hindi na nila inaalala kung gaano ang patungkol sa kabanalan ng Diyos. So, una is about sa temple na minsan walang pagpapahalaga sa kabanalan. Pangalawa ay ang binaliwala nila ay ang pagbibigay ng tithes. Verses 10 and 11. Tingnan niyo po. Verses 10 and 11. Nalalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin. Bakit? Sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinababayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. So ano po nangyari dito? Pangalawang problema ay hindi na po na sumusuporta ang mga tao sa gawain ng Diyos. Hindi na nila sinusuportahan ang mga manggagawa ng Diyos. Hindi na sila nagbibigay ng kanilang tithes. Ang tithes po ay ang tenth, ikasampung bahagi ng blessing na natanggap mo mula sa Panginoon. Ang income na meron ka, babawasan mo at maglalaan ka ng 10% para sa offering, para sa tithes. Ito po, yung ginagawa natin, tithes and offering. Bakit po? Dahil nagtitiwala ka o pinaniniwalaan mo na ang lahat ng meron ka ay sa Diyos. Sa Kanya ito. At sa 100% ng iyong blessing ay maglalaan ka ng 10% para parangalan mo ang Diyos, para ipaalala sa iyo na ang lahat ng mayroon ka ay sa Diyos at palagi kang nagdedepende sa Panginoon na siya ang magpo-provide ng iyong mga pangangailangan. Now, yung about sa tayo sa Old Testament, hindi tayo under the law, hindi tayo saklaw ng kautusan. Hindi tayo obligado dahil andito na po tayo sa biyaya ng Diyos. So that means na hindi ka na obligado magbigay ng 10%. Nandito na lang po sa 15 to 50% kung nais mong magbigay ng 15 to 50%. But whenever naririnig natin 10%, hindi na ako saklaw ng kautusan, so pwede kong babaan. Nandito na lang sa mga 5%, magbibigay lang ako sa Panginoon, mga 2%, kasi hindi na ako saklaw ng Old Testament, ng kautusan. And ang ating greedy na laman, sakim na laman ay natutuwa sa bagay na yan dahil maaari tayong magbigay lamang minsan nagbibigay tayo ng tira-tira. Nagbibigay tayo ng kung ano ang mas madali. So, yan ang gusto ng ating laman. So, hindi na tayo under ng kautusan. But we are, again, nice ko pong makita ninyo, we are not under ng kautusan, pero yung principle ay nandoon pa rin. Magandang principle na pwede nating ipalo. Pero we are not obligated because God loves the cheerful giver. Amen? God loves the cheerful, nagbibigay ng ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang nais. So, but then yung itinuturo ng pagbibigay,
ay ito yung pagiging mabuting katiwala sa mga binigay sa iyo, sa mga blessing na ibinigay sa iyo, na kung saan na pinaniniwala na iniisip mo na it belongs to God, and we give to God because we want to honor Him. So, this is still good principle to follow. Alam niyo po, sa Matthew 23:23, hindi naman po ito masama na magbigay ng 10%. This is still good principle. But again, we are not under the law. We can give more than that. Or kung ano ang kaya ng ating damdamin na ibigay sa Panginoon. Matthew chapter 23 verse 23. Sinabi dito sa mga religious leader, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ika-10 bahagi, 10%, na maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito. Anong mga ito? Ang pagbibigay ng ika-10 bahagi nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Anong hindi kinakaligtaan na ibang utos? Ang sabi niya, ang justice, pagkahabag at ang katapatan. Okay, justice, mercy, and katapatan. So it doesn't mean na inabolish na ito, di ba? This is still good principle kung ano ang basihan natin when it comes sa pagbibigay. Para yung maluwag sa damdamin at, this is, again, ito'y showing our support sa gawain ng Diyos and honoring God sa mga pagpapala na ibinigay niya sa atin. So, ito pa rin yung principle, ika-10 bahagi, pero hindi dapat to the extent na kakaligtaan natin na maging yung pagiging mahabagin, yung justice, at yung faithfulness, sabi niya dito. So, ang mga Hudyo ay nagdadala ng kanilang mga tithes sa house of the Lord. Ito ay para suportahan ang mga manggagawa ng Diyos at ang gawain sa templo ng Diyos. Yun ang dahilan ng kanilang mga tithes, ng kanilang offering para sa gawain ng Diyos. So dumating si Nehemiah, nabasa ninyo po dito, dumating si Nehemiah at nakita niya wala na mga manggagawa ng Diyos sa templo. At alam niyo po kung bakit wala na manggagawa sa templo ng Diyos? Balikan ko po muli ang problema kung bakit wala na ang mga manggagawa sa templo ng Diyos. Verse 10. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga out sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Wala na support para sa gawain ng Diyos. Wala na support para sa gawain na mga manggagawa sa templo ng Diyos. Ang mga singers ay hindi na kumakanta. Ang mga nagbiministeryo sa house of the Lord, they have gone back sa kanilang mga bukirin. Bakit? Para to support their own selves. To support ng kanilang mga sarili. Para may makain sila. Para mayroon silang mabili ng kanilang mga pangangailangan. Because ang problema, these people ay hindi na nagdadala ng kanilang mga tithes sa templo ng Diyos. And so therefore, sinaway sila, rinibuke sila ni Nehemiah. Tingnan niyo po sa verses 11 to 14. Nagalit ako sa mga namamahala. Sinabi ko, bakit pinababayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya pinabalik ko ang mga Levita at ang mga out sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Sabi niya, bumalik kayo sa inyong mga tungkulin sa templo ng Diyos. Verse 12, dahil dito ang lahat ng mamamayan ng Huda ay muling nagdala ng ika-10 bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis at inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemeas. So pinalitan na po dito ang tao na hindi ginawa ng mabuti ang kanyang trabaho. So lumipas ang panahon at naging iba na ang mga priority ng mga naglilingkod sa Diyos. Dahil kailangan nilang buhayin ang kanilang sarili. Dahil kailangan nila ng maghanap buhay para sa kanilang mga pangailangan. Pero the point here, isa pang problema dito ay ang mga Hudyo, ang mga tao ng Diyos na hindi na sumusuporta sa gawain ng Diyos, sa mga manggagawa at sa gawain ng Diyos. Now, here's the thing, church, here's the thing. Si Pablo,
in order para sa kanya na hindi maging burden sa simbahan, ay nag-tent making siya, naging tent maker siya, nag-sideline siya para para masuportahan ang kanyang sarili. But, every time na mayroong nag-sosuporta sa kanya, natutuwa siya at sinasabi niya, wow, naani ko ang bunga, mayroon ng bunga mula sa inyo. May nakita na akong bunga mula sa inyo. Dahil sa kanilang cheerful na pagbibigay. Hindi yung napilitan, hindi sa pilitan ng pagbibigay, kundi maluwag sa damdamin at ibinibigay mo ito para parangalan ang Diyos at suportahan ang gawain ng Diyos. At ikaw ay mabuting katiwala. At ito din ay mag-iingat sa atin para hindi tayo maging sakim. Alam niyo yun, may nagparte, si Pedro, si Juan. Okay, parte tayo ha. Imo, akon-akon. Imo, akon-akon. Alam niyo yun, when it comes sa blessing sa Diyos, partihan tayo, Lord. Sige, Lord. Lord, imo, akon-akon. Lord, imo, akon-akon. That shouldn't be the way when it comes sa blessing ng Panginoon. Kung gusto nyo maingatan kayo sa pagiging sakim, sa mga pagpapala, at gusto nyo maging mabuting katiwala, dapat na maging mapagbigay tayo, cheerful giver. And that is speak to every one of us. We should be a Christian na cheerful, maluwag sa damdamin ng pagbibigay natin to honor the Lord and to support the ministry of God. Amen? Because we care. May pakialam tayo sa gawain ng Diyos. Because we care sa ministry. We care sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Now, pangatlong bagay na binaliwala nila. Tingnan niyo po sa verse 15 and 16. Noon ko rin nakita na ang mga taga-Huda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga o Sabbath day. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos, at iba pang bagay at pinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda at sa araw din ng pamamahinga nila ipinagbili sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem. So, ano ang nilabag nila sa muli? Ang araw ng pamamahinga, araw ng Sabat. Na kung saan require sa mga Hudyo, mapapansin natin yan sa Exodus chapter 20, verses 8 to 11. Remember, sabi ni God, remember the Sabbath day para sa mga Hudyo. Ito ay commandment number 4 out of 10 commandments. So, bakit niya pinatupad ito, binigay na utos upang sundin ang kanyang halimbawa? Naalala niyo po, sa ikapitong araw, ano pong ginawa ng Diyos pagkatapos na ginawa niya ang lahat ng bagay? Nagtrabaho pa rin po ba siya? Sa ikapitong araw ay nagpahinga po ang Diyos. Kaya dito po nakuha ang Sabbath day, rest day. So, he said, sa mga Hudyo, gusto kong gawin niyo rin tong same thing. Remember the Sabbath day. So, sa ating mga Kristiyano, ano po ba yung rest day natin? Sa mga Sabadista, sa mga Hudyo, Sabado. Kaya Sabadista. Sa mga Kristiyano, ano po yung rest day natin? Practically, Domingo, araw ng linggo. Bakit po? Dahil sa ikatlong araw, nabuhay si Jesucristo mula sa mga patay. Kaya sa araw ng linggo, that is Sunday, third day, sumasamba tayo. Nagse-celebrate tayo. Pinupuri natin ang Diyos. Dahil sa ikatlong araw, Sunday, nabuhay ang ating Panginoon, hindi siya nanatiling patay. Amen? So, does it make sense kung bakit Sunday, hindi Sabado? Again, we are not under the law. We are under sa biyaya ng Diyos. And we do worship service sa Sunday because we celebrate the resurrection of the Lord. Yung pagkabuhay ng Panginoon. So, Sunday is our Sabbath day, our rest day. Sunday is our worship sa Panginoon. Alam niyo po, ang dapat na ginagawa natin, we're supposed to rest. We're supposed na magpahinga. But technically, ang Sabbath po ay, it is anino sa New Testament. It foreshadows, it's not a day. It foreshadow about kay Jesus Christ
na hindi tayo under the law, kundi ang ating kapangyarihan, kung guys magkaroon ng kapahingahan sa iyong kaluluwa, matatagpuan mo ito kay Hesus Kristo. Come to me, sabi niya, come to me, kayong lahat na napapagal, nabibigatan, at kayo ay pagpapahingahin ko. Rest day. Ang kapahingahan natin ay na kay Hesus Kristo. Pero, we're not under the law, pero the principle is still there, na magandang sundan, na halimbawa, kailangan natin ng rest day. Amen? For some, sa ibang mga ano, kasi meron silang job on Sunday, sa iba talagang strict, like kung siguro nurse ka, meron trabaho Sunday. But you should never forget na kailangan mo magpahinga, magkaroon ng rest day, at ang magandang kapahingahan, spend ang rest day ay sa presensya ng Diyos. Again, Colossians chapter 2, verse 16 to 7, foreshadow ng ating kapahingahan ay kay Hesus Kristo. But the principle is still good to follow, na kailangan natin mag-rest. Magkaroon tayo ng one day out of the week. Magkaroon tayo ng rest day. Kaya alam ng Panginoon kung bakit ibinigay ang araw ng pamamahinga, dahil kailangan natin mag-recharge. Kailangan natin ma-renew. Yung cellphone nga po, sinacharge nyo. Gaano pa kaya tayo na dapat mag-recharge, spiritually speaking, sa presensya ng Diyos? So, kailangan natin maglaan ng isang araw para sa ating sarili, at least 1 of 7, where napaparangalan natin ng Diyos, where we gather together to honor the Lord, where we gather together para just to spend that time, para ma-refresh ang ating sarili, just to enjoy the presence of the Lord. At lumayo muna sa mga stress sa bahay. Lumayo sa stress sa trabaho. Lumayo sa stress sa mga yung tinatawag ng mga ng worldly sa mundo, mga toxic. At magkaroon ng rest to honor the Lord sa presensya ng Diyos. So here's the solution na ginawa ni Nehemiah. Tingnan niyo po sa verse 17. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Huda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Now, let's jump sa verse 22. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. So, pinabantayan niya mga pintuan para walang pumasok na mga businessman, mga ngalakal para magtrabaho, kundi i-honor nila ang rest day, araw ng pamamahinga. Now, isa pa pong problema na nadatnan ni Nehemiah sa Jerusalem ay yung pag-aasawa ng mga unbelievers. Yung mixed marriages. Verse 23, tingnan niyo po. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at ang iba pang mga wikang Banyaga. Ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Huda. Ito yung pangapat na nadatnan ni Nehemiah na nagkaroon ng changes sa Jerusalem. Na ano po yung problema? Nag-asawa sila ng mga pagano, ng mga tao na hindi nila kilala ang Diyos ng Israel. Mga pagano na hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. At ang isa pang masaklap ay yung mga anak nila, hindi na nila alam ang lingwahe ng mga Hudyo. So, at alam niyo po ang pinaka masaklap dito, nangako sila sa Diyos na hindi sila mag-aasawa ng mga unbeliever. Nangako sila sa Diyos na hindi sila mag-aasawa ng iba o mga pagans. Tingnan niyo po sa Nehemiah chapter 10 verse 30. Basahin ko po. Hindi namin papayagan, pangako nila sa Diyos. Hindi namin papayagan mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Ganun po ba ang nangyari? Tinupad po ba nila ang kanilang pangako? Hindi po. Alam niyo po yung problema. Hindi naman po problema kung mag-asawa ka ng Amerikano. Hindi naman problema kung mag-asawa ka ng Afrikano o ibang nationality, puti man o itim, o ano man yung lahi. Hindi po problema. You can marry anyone kung ano man yung nationality nila. Pero alam niyo po yung pinaka-main problem dito? Hindi pareho sila ng spirituality.
Nakita niyo po, they were not in the same spirituality. Ang mga Hudyo ay sumasamba sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang kanilang inasawa ay sumasamba sa mga rebulto, sumasamba sa mga false gods. Alam niyo po, singles, mga batanon, importante ang imong desisyon maliban sa imong desisyon nga gipili mo nga karawaton si Jesus, tapuran siya sa imong kinabuhi bilang Lord and Savior mo. Kasunod sito nga desisyon, importante liwat ang desisyon kung sino ang imo makakaupod habang buhay. Kailangan natin maintindihan. Hindi lang yung basta-basta. Alam niyo po yung mga focus ngayon ng mga kabatanunan, pugi, guwapa, more on physical appearance. Sa nag-upod na, hagoy, 5 naman lang buutan ka. So, ayaw pag-focus sa physical. Though importante liwat ang physical, pero ang pinaka-halaga, kung importante sa imong physical, okay, pero dapat ang pinaka-mahalaga ang spiritual. Amen? I don't hear amen sa mga batanon. I think they disagree sa akin because maybe you think na mas mahalaga ang physical. Pastor, mas importante talaga ang guwapo, macho, or mahusay. If you are a Christian, hindi mawa na ang pinakamahalaga. You marry the same spirituality. You marry a Christian. Do not marry unbeliever. Ito yung problema ngayon ng iba rin, yung may mga attitude. Pumasok sila ako ng simbahan, pinapakialaman mo na kung ano ang kung sinong gusto kong asawahin. You know, it is the Bible, ang salita ng Diyos. Kung ayaw mong makialam ang salita ng Diyos sa buhay mo, that means sinasabi mo hindi dapat makialam ang Diyos sa buhay mo. And then, tinataboy mo ang salita ng Diyos, tinataboy mo ang kalooban ng Diyos, then, it hurts na ito'y magdudulot sa iyo ng kapahamakan, magdudulot sa iyo sa maling direction. You will suffer your own consequences sa maling decision. Ito ang kalooban ng Diyos. The Bible is our guide para malaman natin ang kalooban ng Diyos. I encounter a Christian na sabi na, Pastor, malaki man ang impluensya ko sa iya. I encountered that kind of person. Himuon ko man siya nga Kristohanon. Nahimo ko siya na-impluensyahan ko na ba siya pagka-Kristohanon? And what happened? Ito po, realidad. Pinodi nga akong istorya. Anay tabo, nag-asawa, dili Kristohanon, pareho sila, bumagsak sa Ginoo, wala na sa Ginoo. Nangalagad na sa kalibutan, wala na nangalagad sa Ginoo. Pinodi ito nga istorya. So, being on the same page sa spiritual, dili na itong hindi lang maganda biblically, it is also good practically. Because alam niyo po, kung pareho kayo naiintindihan na ang Panginoon ng marriage nyo, si Yesu Cristo ang Diyos, then you will have unity. Doesn't mean na wala ng disagreement, dili na mag-away mo, pero you will disagree sa mga major issue. Like, kapag nagka-problema kayo, like, kung mayroon ng disagreement, pag-away, you will still love each other and forgive each other. Because as the Lord forgives you, as the Lord loves you, you will still love and forgive each other. But sa kalibutan karon, ang solusyon pero sa kalibutan, bulag kung bulag. Bulag na diyan na naibatian. Nabungol la. Sige, bulag kung bulag. I thought you know the story. Pero, divorce pero may ang solusyon pagbubulag. So, ito nanwara ang lordship sa Ginoo, sa family, sa marriage. If you have Lord sa inyong relationship, you will agree kung paano niyo papadako na niyong mga anak. You will agree kung paano niyo i-manage ang niyong mga prioridad. Kung ano dapat ang pinaka-priority o anong tamang priority. Which only comes dahil kilala mo si Kristo. Dahil may relasyon ka kay Yesu Kristo. Pero kung wala kang relasyon kay Kristo, you will not disagree sa salita ng Diyos. Ang palaging nasusunod ay kung ano ang gusto mo. So, ito yung solusyon sa verse 25. Tingnan niyo po sa verse 25, naging solusyon. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan. Isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Grabe, no? Pinalo at sinabunutan. But we are now under the law, so wag niyo pong bubugin. And so,
continuing sa verse 25, pagkatapos panumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga unbelievers, mga dayuhan. Latag ko po sa inyo ang principle ng based sa pinag-aralan, based sa nakita natin dito. Ito po yung 4 na principle dito. Una, nang pinatira ni Eliashib si Tobiah sa templo ng Diyos, first principle is we cannot allow sin na manirahan or mag-stay sa ating fellowship sa simbahan na to at maging sa ating puso. Ano ang dapat natin gawin? We need to correct, rebuke, do not tolerate. Kasi minsan, pag hindi natin kinokorek, tinotolerate lang natin, ibig sabihin sa kanila ay okay lang sa'yo. So, kung mayroon mang sin, this is church. This is not the place na kung saan mga tao puro mga perfecto. Okay? Hindi ito yung lugar ng mga perfecto. Hindi ito yung mga lugar na kung saan nakakatanggap ng kagalingan mula sa Diyos. Amen? Nakakatanggap ng miracles mula sa kapangyarihan ng Diyos na tayo binabago ng banal na Espiritu at salita ng Diyos. And ang salita ng Diyos ay palaging nagkukumbik ang banal na Espiritu. And so, we humble ourselves when the Holy Spirit convict us, ang salita ng Diyos, kinukumbik tayo. We want to remove sin, hindi po magpatuloy. Ang Kristiyano hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang Kristiyano hindi nagpapatuloy sa compromise. Kaya si Eliashib nag-compromise, tumang-ayon siya sa enemy na ito, sa tao ito na kalaban nila, or spiritually speaking, hindi tayo pwede sumang-ayon sa sanlibutan. Hindi natin pwedeng i-disagree ang Diyos at mag-agree tayo sa sanlibutan. Amen? I think you don't agree, but whatever na naisip ninyo, the truth will still remain, na hindi dapat tayo sumasang-ayon sa sanlibutan, kundi sa kalooban ng Diyos. We need to remove sin. We need to repent, palikuran, pagsisihin, and be cleansed by the blood of Jesus. Kailangan natin malinis. We need to confess, 1 John 1:9. If anyone ay nagkasala, sabi doon ni John, confess your sin sa harapan ng Diyos at ang Diyos na matuwid. Ang Diyos na papagpatawad ay lilinisin ka, papatawarin ka sa lahat ng iyong mga karumihan, sa iyong mga kasalanan. So, we need not kailangan natin na hindi i-tolerate. Kasi, alam niyo po, it's right di ba, anong tawag doon, sinabi ni, di ba, maliit lang na, like, bacteria. Kung hindi natin maayos kagad, mapagaling kagad, o gamutin kagad, ang bacteria ay kakalat hanggang sa magdulot sa iyo ng malalang sakit, hanggang sa magdulot sa iyo ng, it could lead papunta sa kamatayan. Spiritually speaking, kung ito-tolerate natin ang sin, if we will allow sin to dwell sa ating puso, sa ating buhay, then it could ruin our lives. It could destroy ang ating relasyon sa Diyos. Amen? So, pangalawang principle, hindi dapat natin ibaliwala ang pagsuporta sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. If the Lord has blessed you, do not be greedy. If the Lord has blessed you, you must be a cheerful giver. So we must support the ministry of God. The church, huwag tayong maging isang tao na walang pakialam sa gawain ng Diyos. Third principle, be spiritually recharged. Kailangan naman recharge tayo spiritually, maglaan tayo ng rest sa presensya ng Diyos sa mga fellowship by being active in the church or group fellowship. Sabi sa Hebrews 10:25, huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. But sadly, maraming mga Kristiyano nakakalimot pero may pag Domingo. Na kung saan dapat nilalaan, bless para sa Panginoon. So, iba lang ginimo. Imbis na sa church pupunta ng Kalbayog. Imbis na sa church pupunta, maglalaba kasi damol labhanan. Imbis na sa church, magpupunta para sumamba sa Diyos. May ibang mga hirimuon. They don't spend time para mag-recharge sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Kinakaligtaan nila ang pagtitipon. Sinabi sa Hebrews 10:25, huwag kaligtaan. Pero damo ng mga Kristiyanong permi nakakalimot, ay nakalimutak. Nabisigad manak yan na sana akong trabaho. Damo
na mga Kristohanong di papahalagahan ng mga pagtitipon sa simbahan na maaari dapat na makapag-benefit sa kanya spiritually, na maka-recharge ka sa presensya ng Diyos. Maraming mga Kristiyano na hindi nagpapahalaga sa mga pagtitipon sa simbahan. And what happens? They are not growing. They are not maturing, spiritually speaking. At hindi active sa paglilingkod sa Diyos. Because they want only to be recharged whatever they or kung ano lang ang gusto nila pumunta ng pagtitipon. We need to be recharged. We need to give importance sa pagtitipon. In this way, ma-recharge tayo, makapagpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. Mahalaga po ito sa mga maraming burden na kinakaharap natin sa buhay. Sa maraming mga stress na kinakaharap natin sa buhay. And what happens? Kapag hindi tayo naglalaan ng rest sa presensya ng Diyos, mag-burn out tayo. Alam niyo po yung mag-burn out, tigdala nga, perhaps na, waray na, naluya na sa pagpangalagad sa Ginoo, waray na, naglaylo na sa pagpangalagad sa Ginoo, kaya waray man pagpapahalaga sa mga pagtitipon sa presensya, na maglaan ng rest sa presensya ng Diyos. Burn out ka na ora-ora, spiritually speaking. Spend time. Pahalaga po natin ang pagpresensya ng Diyos. So, pang-apat na principle po na makikita natin sa mga single, avoid dating unbelievers. Avoid dating and marrying unbelievers. Sinasabi ko po ito mula sa salita ng Diyos. Huwag yung pahintulutan na ang mga taong makasanlibutan, ang mga taong walang relasyon sa Diyos, ang mga taong hindi alam sa salita ng Diyos, ang maka-impluensya sa inyo na madala kayo na kanilang kagandahan sa appearance at kagwapuhan ng appearance dahil hindi mo binigyan ng malaking pagpapahalaga ang spiritual na appearance. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Sabi ko po, ikalang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14, huwag kayong makisama sa mga taong di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maraming nadideceive. Ako sa labalito itong Ginoo. Maaram ka na nga daw mong gisasamba ka mga Diyos-Diyosan o sa lahat ng Ginoo. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? Kamao ba na sa kamaturan, tapos makiguupod ka sa na kamao sa kamaturan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Verse 15, maaari bang magkasundo? Nais ko pong kayong sumagot po dito, kasi ito po yung rhetorical na sagot. Ang isasagot niyo lang po ay oo at hindi, okay? Ito yung unang tanong. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? Hindi. O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Hindi. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Hindi. So, hindi na ito sasagutin. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? E di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at namumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ang magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng pastor. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo ang magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos po nagsabi. So nasa inyo po, kung gusto niyo pong pagpalain ang inyong future, nasa inyo kung gusto niyo pagpalain ang inyong marriage, ang inyong pamilya, ang inyong future, lumakad po tayo, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ngunit, kung ipipilit mo ang gusto mo, sigurado po nalabas ka sa kalooban ng Diyos at walang pagpapala na nakalaan sa bagay na yan. Amen? Piliin mo may takot sa Diyos. Piliin mo ang may relasyon sa Diyos. Piliin mo ang umiibig kay Lord kaysa sa iyo. Amen? Mga kabataan una, in love ako kasi in love siya sa akin.
choose a person who loves the Lord nang higit kaysa sa iyo. Kasi kung love niya si Lord nang higit sa iyo, magiging faithful yan sa iyo. Kasi faithful siya sa Panginoon. Amen? Father, we thank you for reminding us of those principles mula sa iyong salita. I will pray sa bawat isa, Lord, na manatiling blessed sa presensya mo, Panginoon. Na piliin palagi na sumunod sa iyong kalooban at piliin palagi ang iyong presensya higit sa anumang bagay. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo po ang kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. That's the end of our study sa Book of Nehemiah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos.